Mapagpalang araw po, ano? Ang ating tatalakayin ay yung tungkol sa salitang Ebanghelyo. Mula sa salitang Ebanghelyon o sa naintindihan natin, mabuting balita ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Po. Ngayon, bago tayo papalahot sa ating pag-aaral, mabuting bagay na tayo muna ay dudulog sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Ano po? Tandaan niyo po, kinasisimulan po natin ang ating pag-aaral ango po sa kasulatan. Ngayon, tayo nagsisimula sa pamamagitan ng panalangin. O mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo po ang puso't isip ng bawat manonood ng bidyong ito. Buksan mo po ang puso't isip upang paginabangan namin ang iyong turo sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. Po. Ngayon, yan pong tinatawag nilang ebanghelyo na nakasulat sa Biblia, yung salita ng Diyos, ayon kay Apostol Pedro, ay ganito po, ano? Tignan natin yung sulat ni Apostol Pedro. Ito po. Meron kasing sulat si Apostol Pedro. Ito po, ano? Unang Pedro 1:25. Ngunit ang salita ng Panginoon nananatiling magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Ano daw po yung mabuting balita o ebanghelyo? Ang sabi ni Pedro, yun po'y magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Yan palang salitang mabuting balita o magandang balita, ito po ay ang ipinangangaral sa inyo, sabi ni Apostol Pedro. Yung ebanghelyo, siyang ipinangangaral sa inyo, sabi niya po, ano? Yan. Ngayon, ano naman po ang dulot ng mabuting balitang ito o ebanghelyong ito sa buhay nating mga tao? O, tingnan naman natin ang sulat ni Apostol Pablo. Dito po sa kanyang epistola, meron po siyang binabanggit ng gaya nito. Ito, nabasahin natin. Dito po sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16.
ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapag-ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So yung ebanghelyo o mabuting balita na nakasulat sa Biblia o banal na kasulatan ayon kay Apostol Pablo ay mapapakinabangan. Ano po? Sabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapag-ipakinabang sa pagtuturo. Yang mabuting balita pala o yang ebanghelyo, tuturuan ka pala. Actually lang, kung hindi mo mang gustong makinig, pwede ka naman magbasa. Kanya lang, bago ka magbabasa, mabuting bagay na ikaw muna ay mananalangin na tulungan ka ng Diyos. Kagaya dito, sabi dito, ano daw yung ebanghelyo? Yung nakalagay, ang lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at kapag-ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, at sa pagtutuwid sa litong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan po yung mabuting balita o yung ebanghelyo. Siya pong magtuturo sa iyo upang umayos ang buhay mo. Nakalagay po tuturuan ka sa katotohanan. Kung wala sa katotohanan ang ginagawa mo, yun tuturuan ka ng Biblia. Kaya tayo gumagamit ng kasulatan. Ano po? Malaki palang tulong sa ating mga tao kung ano ang dulot ng pagbabasa ng ebanghelyo o salita ng Diyos o mabuting balita o magandang balita. Ano po? Very useful pala. Kanya lang, yung iba po, kinatatamaran nilang magbasa ng kasulatan. Halimbawa, may mga ibang grupo, mahigpit na pinagbabawal sa kanila ang yung hindi bawal daw ang magbasa ng kasulatan kasi sinasabi nila, kami lang ang may karapatan. Para bang nung araw nasasabi ko nga po, yung isang tatay, sabi ko sa kanya, bilang magulang ka ako, hindi ba yung anak mo, pinag-aral mo, di ba, para matutong bumasa at sumulat? Pero bakit ngayon? Pinagbabawalan kayong magbasa. Isipin niyo po, ano kapangyarihan meron yung mga nagtuturo sa kanila, mga ministro. Isipin mo, pagkatapos papag-aralin ng anak mo para matutong sumulat, bumasa, darating ang ministro, sasabihin niya, huwag kayong magbasa ng Biblia. Mahirap unawahin yan kanila. Pagkatapos, ano pa sabi nila? Kami lang ang may karapatan. Oh, hindi ba direkta ang panluloko yan? Direkta ang panluloko yan. Kaya yung tatay nakausap ko noon, hindi siya makakibo. Kung ganun lang naman pala ako,
Eh di sana hindi mo na pinag-aral ang yung mga anak at nang lumaki na lang silang walang alam. Kaya po nagulat ako sa sagot ng anak niya. Ang sabi ng anak, ay alam ko ng lahat siya. Pero nung wala po yung tatay niya, inalok ko siya ng Bible study, pumayag naman. Nung nagsisimula na po ako, biglang dumating yung tatay niya, at biglang sumali yung tatay niya, at yung anak naman, yun nga sagot sa akin, tama na, alam ko ng lahat siya. Ibig lang sabihin, yung anak, willing siyang makinig eh. Kanya lang bilang respeto sa kanyang magulang, sa kanyang tatay, kaya nasabi siguro ng anak yun, na tama na, alam ko ng lahat siya. Kaya doon ko sinabi doon sa kanyang tatay, maling-mali ka naman dyan, kako, na sinasabi mong mahirap unawain ng Biblia. Siguro, yan po ang turo ng ministro sa kanya o yun ang doktrina ng ministro na huwag silang magbasa ng kasulatan. Pero napakaliwanag po, sinasabi ni Apostol Pedro at Apostol Pablo, ano daw po yung magandang balita na ipinangangaral ko sa inyo, sabi ni Pedro. At tayo naman kay Pablo, ito'y kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Paano matuturuan yung isang tao kung hindi mo gagamitan, kung hindi mo siya pagbabasahin? Sa ating pong karanasan, may mga pagkakataon po na yung aking binabible studyhan, yun po, pinagbabasa ko ng Biblia. Sinasabi ko lang po yung mga chapter and verse at saka ako pinababasa sa kanila. Isa-isa. Halimbawa, binasa nitong isa. Yan susunod na talata, ang babasa naman itong isa. Ang susunod na babasa, yun namang isa. Para matuto po silang magbasa ng Biblia. Ako ganun ako eh. Lagi kong tinatanong, may Biblia ba kayo? Pag sinabi nilang meron, nilabas ninyo, ako gagamitin natin yan. Oh. Para matuto kayo magbuklat ng Biblia, magbasa ng Biblia ako. Kasi po maliwanag naman ang sabi dito, sa Josue, meron kasi nakalagay dito, na kung bakit malaya ay yung magbasa. Eh yung mga nagsasabi pong bawal magbasa, eh ano po yun, kinokontrol nila yung isip ng tao. Kasi isipin mo, sasabihin nila sa iyo wala kang karapatan magbasa. Kami lang ang may karapatan. Oh, naalala ko pa yung isa. Nung araw po, umahayo ako, nagsishare ako ng Word of God. May dala akong Biblia, lagi may dala ito po, dinadala ko rin to. Kung minsan, yung manipis lang, New Testament, Dati ako may nakakasabay na born again din. Nagsishare din siya ng Word of God, nagigita ko. Nagbabasa siyang Biblia. Eh, bandang huli, di ko na siya nakikita. Sabi ko, nasa na kaya yung taong yun? Kasi, hindi kami magkita. Minsan nasa lubong ko. Tapos sabi ko sa kanya, kumusta ka na? John, kako, John ang tawag sa kanya. Bakit hindi na kita nakikita? At saka ba't wala kang dalang Biblia, kako? Sabi niya po sa akin, wala akong karapatan magbasa. Pero naloko na.
Parang antimano, naulahan ko na kung anong ibig niya sabihin. Po, sino naman nagsabi sa iyo dyan, kako? Yun nga po, naturuan pala siya. Lumipat ng ibang sekta ng reliyon. Mula sa kanyang reliyon, lumipat ng iba. Kumbaga sa madalit salita, yung kasing kuya niya, nandun po sa reliyon na lipatan niya. Kaya sabi niya, wala akong karapatan. Sabi ko, sino naman ang nagsabi sa iyo niya? Na wala kang karapatan magbasa. Kasi naulaan ko na po eh. Kumbaga, inaano ko lang siya. Sabi niya, tinuro sa akin, sabi niya. Sabi ko sa kanya, nasa kama ka na, lumipat ka sa banig. Tapos, yung polo niya, nakita ko may nakasiksik na papel. Tinukot ko. Ano ito, kako? Kala ko po bro, siya ng wedding eh. Di po ba yun, nagwe-wedding, ano? Siyempre, nakuha ko yung listahan niya. At may mga nakasulat. Yung pala, trabaho niya na lang pala. Pupunta sa mga miyembro do kanya nalipatan na hindi na dumadalo. Nililista yung pangalan. Tagalista lang siya ng pangalan. Doon sa mga hindi na dumadalo sa kanila. Ba, iba ng ano mo ngayon ah. Dinilo ko pa siya. Magkano bang ano dyan, ang bayad? Pambira ka, sabi ko. Dati nagsishare ka ng Word of God. Ngayon, tagalista ka na lang. Pangklase ka kako. Nakakama ka na. Lumipat ka pa sa Banigor sa Sayeg. Wala eh. Na hindi ko malaman kung paano na brainwash. Sipin mo, dati kang nagbabasa ng Biblia sa harap ng tao. Mukat-mukat mo, wala daw siyang karapatan. Sabi ko, mali ka dyan. Pinababasa ng Diyos ang Biblia. Pagkatapos sabihin mong wala kang karapatan. Oh. Ito po, nakalagay dito. Dito sa Josue 1:8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Paano mo masusunod ang nakasulat kung hindi ka magbabasa? Dito nakalagay po basahin mo, sabi ng Panginoon. Araw at gabi. Oh. Wala eh. Na-target sila ng Diablo eh. Siyempre, ang trabaho ng Diablo, ayaw ipahayag sa tao yung tungkol sa Ebanghelyo. Oh. Kaya, alam niyo po, maling-mali naman yung ganyang klaseng turo. Nasasabihin mo, ikaw lang ang may karapatan. Lahat tayo, malaya tayong magbasa. Ito,
maliwanag eh. Oswe 1:8. Pinababasa. Huwag mong kaligtahan. Basahin ng aklat ng kautusan. O, huwag mong kaligtahin. Eh di obligado, babasa ka pala. At ano naman ang gagawin mo sa nabasa mo? Yun ay susundin mo. O, para saan? Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kasi yung, limbawa, yung ministro nagbabasa sa harap nyo. Eh kung ano na lang ang sinabi ng ministro, amin ka lang ng amin. Tango ka ng tango, opo. Siya nga po. Oh, niloloko ka niya. Opo, siya nga po. Oh, isipin mo. Kaya kapag nadoktrinahan ka, nang ayaw kang pagbasahin ng Biblia, yun din ang sasabihin mo sa iyong kapwa-tao. Naalala ko nung araw, mahilig po akong mag-share ng Word of God sa labas. Doon sa isang lugar po, nagsishare ako ng salita ng Diyos sa labas, in public, sa barangay. Merong isang lalaki doon, napakawalang niya. Bakit ko nasabing walang niya? Kapag nandun ako, nagsishare ako ng Word of God, alam niyo po ba anong kawalang niyahan niya? Una, meron siyang motor na single. Arurutin yun. Revolusyon. Natural, pag nagre-revolusyon siya, kulang na lang, sumabog yung makina. Napapahinto ako kasi malakas yung andar ng motor eh. Kung minsan naman wala yung motor niya, yan, namili. Yan, malaya ako makapagpahayag. Pero kung minsan naman wala yung motor niya, nagpapatugtog naman siya ng speaker na malakas. Kapag nandun na ako, nilalakasan yan talaga. Alam niyo po ba, hindi nagtagal yung tao na yon? Nagkasakit ng maluba. Nagkasakit. Minsan natanong ko doon sa lugar na yon, nasa na yung, ang tawag ko sa kanya, no, kapag nangangaral ako, bigla nang lalakasan yung motor niya o yung speaker niya, lagi ko sinasabi, andyan na naman ang demonyo. Talagang naririnig niya. Talagang kampo ni Satanas ito eh. Sabi ko, alam niyang magsishare ako ng Word of God. Nire-revolusyon niya yung motor o kaya yung speaker. Lalakasan niya. Kaya tawag ko sa kanya nun, demonyo eh. Pero hindi naman siya gumaganti na salita. Basta sinasabi ko, andyan naman ang demonyo. Sa madalit salita, nagkasakit ang demonyo. Sinabi nila kung nasaan siya nakatira. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, no? Yung kasi kanilang tindahan lang ang alam ko. Tapos tinanong ko doon sa tindahan, asawa niya pala yun. Nasaan pala yung asawa mo, kako? Hindi ko na siya nakikita. Balita ko may sakit eh. Kasi nasabi ng kapitbahay mo,
na yung malakas magpatugtog ng stereo, ng sounds, at saka nagre-revolusyon ng motor, nasabi nila sa akin, nagkasakit na. Parang natutuwa pa yung kapitbahay eh. Dahil nagkasakit ang demonyo. Nung una, at tubiling magsabi yung asawang babae kung saan siya nakatira. Katabi lang pala, ito yung tindahan, halimbawa, nasa side pala yung bahay. Tapos tinignan ko siya sa pintuan, kasi merong screen yung pinto eh. Sabi ko, brother, kamusta ka na? Hindi siya kumikibo. Kaya sabi ko, sana pwede ako pumasok. Tapos lumabas yung anak niya mula sa kusina, sabi niya, hindi ko raw pwedeng istorbohin ng demonyo ang tatay niya. Opo. Di umalis ako. Ako ganyan ako eh. Kung ayaw nila eh, hindi naman ako namimilit eh. Paglipas ng mga ilang linggo, nagbalik ako ron. Kinumusta ko siya. Sabi ko sa asawang babae muna, kumusta po ang asawa niyo, kako? Kulang na lang, sabi ko, kumusta ng demonyo eh. So, yun, tinuro niya nga. Kinausap ko yung demonyo. Kung pwede ba akong pumasok. Kasi baka ipagtabuyan ako ng demonyo. Sabi niya, pasok ka. So, ibig sabihin, meron po siyang sakit. Pwede ba akong magbahagi sa iyo ng salita ng Diyos? At pagkatapos, tayo ay magpipray naman kako. Pumayag po siya. Wala na magawa ang demonyo eh. Kasi po, nasa sitwasyon na siya ng malala na yung sakit niya eh. Ano po? Malala na. Pero hindi ko naman siya sinumbatan na walang yaka kasi. Kaya yan, nagkaroon ka ng malalang sakit. Hindi ko po sinabi sa kanya yan. Naalala ko pa po yung isa noon na sa iba namang lugar ito, gusto nila yung Word of God may bahagi sa kanila, pero ayaw naman nila tanggapin. Parang magulo, no po? Yung lalaking asawa, gusto. Pero yung asawang babae, ayaw niya. No po? Mga ilang taon na nakaraan, napadaan ako sa kanila. Nagulat ako. Ang sabi ng asawang lalaki, Pastor, maupo ka muna. Samantalang nangungumusta lang po ako kasi nadahanan ko lang siya. O, kumusta ka na, kako? Inalok po akong maupo, nilagyan ako kagad ng silya. Yung po pala, meron po siyang sakit. Actually, yung lalaki naman po yung may gusto ng Bible study, kanya lang. Yung asawang babae lang po, tumututol. Yung palang asawang lalaki, meron po palang sakit, infection sa tenga. Alam niyo naman po yung tenga at saka yung utak. Pagkapit bahay lang. So, total, nandun na ako. Pinaupo naman ako. Sinyeran ko naman na siya ng ebanghelyo o magandang balita o salita ng Panginoon ayon kay Pedro. Balik po tayo kay demonyo. Nakabalik na naman uli ako para mag-Bible study. Nung bumalik ako, mabait na. Halika na, sabi niya. Wala nang reaksyon ng
pagka-demonyo. Sabi ko, sa loob-loob ko, mukhang bumahit na ang demonyo. Ako, yun, nakapag-share naman po ako ng salita ng Diyos o Ebanghelyo sa kanya. Bagamat alam ko po ang kanyang reliyon. Kabilang po siya sa mga reliyon na bawal magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatan. Ay ang ginagawa niya, yung nagba-Bible study ako sa kanila, yun po, ginugulo niya ako. Kaya tinatawag ko siyang demon. Salamat sa Diyos, kahit papaano, nakarinig siya ng Ebanghelyo mula sa ibang tao, kagaya ko. Ako, ngayon, wala na po ang demonyo, namatay din po. Nakadalawang beses lang ako nakapag-share sa kanya ng Word of God. And nabalitaan ko lang na namatay na siya. Tignan nyo po yun, ano. Yun naman sinabi kong mayroong infection sa tenga. Hindi ko alam kung ano na, kung kumusta na siya. Hindi ko na siya nabalikan kasi uli, ano. Kasi yung dadaanan ko ron, parang sarado yung bahay. Ano po? Kaya yon, hindi ko naman iningi sa Diyos na magkasakit si demonyo. Nagkasakit. Isipin mo, nangangaral ako. Bigla niyang pag dumating siya, may revolusyonin yung motor o magpapatugtog ng malakas na sounds para lang ma-interrupt ako. Yun ang nangyari, ano po. Kaya kayong mga masiselan na kayong mga nagsasabing kami lang may karapatan, mag-ingat din kayo. Ano po? Mag-ingat din kayo. Baka ma-champion nyo ako. Kasi ako po, kung ano po yung nakasulat sa kasulatan, yun lang po ang aking binibigkas. Wala akong pinopromote na reliyon. Wala akong pinopromote na kung ano-ano. Kung ano yung nakasulat, yan po ang binabasa ko sa harap ng tao. Kagaya na sinasabi ni Apostol Pablo, kay Timoteo, sabi niya, basahin mo ang Biblia sa harap ng mga tao. Ano po? Sa panahon nila. Kasi po, napakahalaga ng Ebanghelyong ito. Mismo ang Panginoong Yesus po nagsabi, ipangaral ang Ebanghelyo. Pagkatapos ipapangaral mo, kontra ka. Lalabanan mo ang kasulatan. Gagawa ka ng ingay o distraction para hindi marinig yung nagbabahagi ng mabuting balita o ng Ebanghelyo o salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi naman po parang ako'y nananakot. Mas mabuting papasukin nyo na lang po yung Ebanghelyo sa inyo kaysa kontrahin nyo pa. Hindi naman kayo sinasaktan na yan eh. Sinishare nga po sa inyo mabuting balita, di ba napakaganda? Oh. Kaya ang Panginoong Yesus, nung araw na nandito po sa lupa, doon sa Mateo chapter 24, ano po sabi ng Panginoong Yesus?
24:14 ng Mateo, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuho sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Dapat po palang ipatutuho yung magandang balita o yung ebanghelyo sa mga tao. Ay maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, nakasulat po. Tapos kukontrahin mo, nasasabihin mo, kami lang ang may karapatan. Yung po sinasabi ko sa inyo na yung tatay, nung araw, minura pa ako noon eh. Sabi ko sa kanya, huwag kang magmura. Matanda siya sa akin. Sabi niya, hindi naman ikaw ang minumura ko, sabi niya. Abay, sino bang kausap mo ka? Kung hindi ba tayo nag-uusap lang? Ako ang kausap mo? Kayo tsaka ka nagmumura? Sasabihin mo, hindi mo ako minumura? Malayo sa katwiran eh. Ngayon, bumait na po yun. Pinakikita ko, brother, sabi niya sa akin. Bigla ako naging brother niya. Kaya ako, hindi naman po ako may ugaling kabastusan. Nakangiti lang din po ako. At doon ako, musta ko rin siya. Ano po, naging mabait din po sa akin yun. Kasi nung binarabara ko siya, nung nagmumura siya, doon ko siya binara. Ginamitan ko po ng talata sa Biblia. Ano po? Meron namang isa. Si Sabado, nadadaanan ko sila. Ang sabi naman ng isa, bawal sa Sabado yan, sabi niya. Sabi ko, tinatanong ko naman kayo kung gusto nyo bahaginan ko kayo na salita ng Diyos ka ko. Noong una po yung mga kasama niya, mga senior citizen, nag-agree naman. Kinalahunan, siya kumukontra siya. Na bawal daw ibahagi salita ng Diyos kapag Sabado. Isa pang demonyo yun. Ayun, wala na. Namatay din po yun. Sabi ko nga po, huwag nyo nang kontrahin ng mabuting balita. Kung ayaw nyo makinig, yung malis kayo, mas mahina makinig po kayo. Bakit po sinabi makinig kayo? Malay mo naman yung marinig mo. Pagkikinabangan mo naman yan. Hindi ko lang alam kung ano po reliyon ng isa na yun. Hindi ko kasi siya natanong ano. Pero meron tumatakbo sa isip ko. Pero wag ko na lang kung i-reveal kung ano yun. Basta ang marireveal ko lang, namatay din po siya. Bukod tangi sa kanilang mga senior citizen nag-uupuan tuwing umaga, siya lang ang kumontra. Ano po? Marami pong kumontra, hinahayaan ko naman sila. Kasi doon sa kasi mahirap naman. Baka hawain nila ako. Takot po ako. Hindi ako nagkikipag-away. Ayaw ko ng away. Po. Yeah. Pero sa katwiran, baka mas papabor ka sa akin. Po.
Kaya yung mabuting balita, napaka-importante niyan. Sabi ng Panginoong Yesus, ipatutuho. Pagkatapos ikaw, makikinig ka lang, ayaw mo pa. Akala mo kung sino ka? Ay, hindi po pwede yan. O, kanina lang mo, sa social media, sa Facebook, sa Messenger, meron nagpahad sa akin. Ang pangalan niya, Dexter. So, in-accept ko naman. Pagkatapos, meron po akong ginagawa, nagre-ring yung telepono ko. Hindi ko siya sinagot. Kasi may ginagawa ko. Istorbo eh. Then, pagkatapos meron siya palang message sa Messenger. Nagtanong siya kung ilang taon na ba ako, kung meron daw po akong kakilala, merong mga karamdaman. Sinagot ko naman siya, meron akong kakilala ako, mga stroke sila. At saka disability sa tuhod. Tapos, nagpo-promote pala siya ng food supplement. Magaling ito, sabi niya. Tama-tama, gagaling sila dito. Siguro, ayaw niyang naglalagay lang ng text sa message. Tinawagan ako. Kabatahan siya. Ayun, sinabi ko, ano ba yung mo, pakay mo? Yung nga po pala, magtitinda siya. Nagtatanong siya kung meron akong kakilala, meron ka ako. Kanya lang, mga senior citizen, wala naman silang pera ka ako. Yan ayun, yung pinopromote mo niya, sigurado may perang involved dyan. Sabi niya, medyo mahal nga po sabi niya. Ay, kung gano'n ka ako, networking ka. Kabisado ko na po yung laro ng mga networking. Tapos sabi ko, tutulong daw siya. Nung araw din, merong nag-offer din sa akin. Networking din, babae naman. Tinawagan din ako. Sabi ko sa babae, dito sa Maynila, libre ang konsulta. Meron pa silang binibigay na gamot. Sabi ng babae, ililibre daw ako sa laboratory. O sa gamot ka ako. Ay hindi na, ikaw nang bibili. Ay wag ka ako. Kung tutulong ka, pati yung gamot, bilin mo. Para kung masubukan, para may promote ko naman kung magaling para sa akin. Sabi ng babae, ay hindi yan Sabi hindi. O naman kako, yung style ng networking yun yan, gusto nyo kumita lang kayo So balik tayo sa kabataan lalaki kanina. Sabi ko, alam mo ba kung talagang magaling yan? Sigurado ka ba marami nang gumaling dyan? Kasi alam ko na yung tinatakbo ng niya Kaya sabi ko, dapat tumulong ka muna at saka na yung paginabang. Yang gusto mo kasi maginabang na kagad. Kahit doon sa babae, ang gusto nyo kasi antimano, kumita na kayo. Hindi naman kayo sigurado kung talagang accurate yung gamot ninyong binibentang yan. Kaya ingat po kayo sa mga networking na kunwari meron silang pinopromote ng mga produkto na sinasabi nila yung natural. Pera lang po ang involved dyan. Kahit tong araw po, na-recruit ako ng pisang ko. Umatya na kami ng seminar, pero yung pisang ko gumagastos sa akin Tapos yung kasama niya, yun na tayo naka-recruit sa pisang ko.
So kasama namin kumain yung naka-recruit sa pisa ko at ako naman na-recruit ng pisa ko after na seminar. Aba gusto nung naka-recruit na yun at timano magbenta na ako ng produkto. Pambira ka kako, wala ka pang ginagastos sa akin kako. Gusto mo kumita ka na? Gusto mo magtinda na ako ng produkto mo? Hindi po pwede yan. Gumastos ka muna. Gastusan mo muna ako. At saka na yung kita. Yan din po sinabi ko doon sa kabataan kanina at saka doon sa babae. Ang gusto nyo kasi kagad, puro pakinabang. Eh sasabihin mo sa akin na ikaw ang sasukot sa laboratory ninyo. Eh dito lang sa Maynila, lahat ng laboratory, walang bayad kako. Pati nga gamot, binibigay lang. O, ngayon, ino-operan mo ko, ililibre mo ko laboratory. Wasan yung gamot. Gusto mo akong bumili? Sabi ko dun sa isang kabataan kanina, nang i-sorbo. Dapat tumulong ka muna at saka na yung paginabang. Hindi po pwede yung gusto mo, bumili sila ng produkto. Antibano, kumita ka. Garantisado ba pag ininom yung produkto mo, gagaling yung tao? Paano kung hindi? Hindi po ba? Ano ba sinasabi ng Panginoong Yesukristo sa pagtulong? Baka meron sa inyo dyan na kaibigan na gustong tumulong, pero ang gusto nyo, paginabang muna. Aba, mali kayo dyan. Ayon sa Panginoong Yesukristo, ito po, sa Gawa 20:35, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya sabi ko doon sa mga nakausap ko, yung babae at saka yung kabataan kanina, tumulong muna kayo bago nyo naintayin yung kita. Susunod naman yung kita dyan eh. Pero kailangan matrial muna. Ako ang tatrial, sabi ko dun sa babae, nagne-networking, para alam ko kung effective. Sasagot-sagot yan, nakita ko na po sa mga iba eh. Sinasabi ko, ako muna to prove na magaling yan. Naalala ko yung isa, yung sabi ko, gusto mo kumita ka na, wala ka pang ginagastos sa akin. Ito, kalbo. Bigyan mo ako lotion ng kalbo, natutubo ito. Pag tumubo, ipopromote ko. Hindi niya ako binigyan. Eh sigurado, hindi tutubo ito. Eh bakit po? Yung pisa ko po, dahil magpisa kami, magkadugo kami, gumamit din siya na shampoo ganon. Hindi po, hindi ko mapalambuhok. Kaya sabi ko, paano mo ipopromote ngayon sa kalbo ang mga yan? Eh, ikaw na mismo may katawan, hindi na. Kaya ganun po yung mga food supplements sa networking. Dapat ikaw mismo ang maglalako, kailangan ikaw mismo ang nakakahala. Kaya sinumpalpal ko yung lalaking bata kanina eh. Ang sabi ni Kristo, tumulong ka muna. It's better to give than to receive. Ay mali yan, sabi niya pa sa akin eh. Mali pala si Kristo. Eh di anti-Kristo ka. Demonyo ka. Demonyo ka pala ka ako. Minamali mo yung salita ni Jesus. Sasabihin mo sa akin, mali yan. Galing sa Biblia yan, kako. Nasupal pa siya. Demonyo ka, kako. Eh bakit? Nilalabanan si Kristo eh. Anti-Christ siya. Kaya yun po sinasabi ko, huwag niyo po labanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus para huwag kayo maging anti-Kristo. Baka hindi naman po sa pagyayabang, hindi ko naman hinihingi sa Diyos. Isang pruweba na po yun. Yung isang demonyo na inaabala ng aking pangangaral. Ayun.
Ano po, ingat po kayo. Lalo na doon sa mga nagsasabing ministro, huwag kayong magbasa ng Biblia. Ingatan nyo po yan, layasan nyo. Hanggat maaari. Layasan nyo sila. Umanap po kayo mga ibang denomination na nagtuturo ng nasa Biblia. Hindi kayo pagbabawalan magbasa. Malaya po tayong magbasa. Panguli. Panguli. Pahayag 1:3. Pinagpala bumabasa ng aklat na ito at ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. O kita nyo po. Anong tawag po? Pinagpala ang bumabasa sa aklat na ito. Ngayon, bawal magbasa. Ayun, nakalagay po. Pahayag 1:3. Pinagpala ang nagbabasa ng aklat na ito. Tapos pagbabawalan ka kung sino-sino lang. Eh, kahit ministro pa ni Satanas yan, palayasin nyo. Baka bi-brainwash lang kayo niya. Po, mag-ingat po kayo sa mga nagdadala ng ebanghelyo. Po. Ito nga po pala inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, na nagsasabi, ito po ang tunay na pagbubunyag. Ibinubunyag natin yung katotohanan laban sa mga bulahan. Kaya nang sabi ng Panginoong Yesus, mag-ingat kayo sa mga bulahan naglipa na sa mundong ito. Ililigaw nila yung marami. Baka kayo po yung marami. Isa na kayo sa maraming ililigaw, sabi ni Jesus. Mateo chapter 24 verse 4 and 5. Baka kaibigan, isa ka sa mga nailigaw na. Nakakahawa naman po kayo kung kasali kayo sa mga nailigaw. Baka yung ninanasan ninyong langit, impyerno pa lang yung tungo pagdating ng panahon. Kaya ingat po kayo, God bless us all po, Ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ. Tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos o ebanghelyo ayon sa Poimen ang Biblia ng mga pastor. Bye! Ganito na lamang po, God bless us all.